Siyempre, bago muna ang lahat, mga kapatid, meron lang akong ipapakita sa inyo. Ito'y comment ng isang, ewan ko kung taga-kabila to o talagang hindi lang siya makaintindi. Pero hindi ako magsasawang ipaliwanag ito. Baka kasi may mga taong naliligaw pa rin sa pagkakakilala kay Vice President or iniisip nilang bakit nga ba may piatos. No? Paulit-ulit na lang doon pero hindi ako magsasawa mga kapatid dahil para sa inyo ito. Sabi niya ganito, si Rowella, basta parang ganyan ang pangalan niya, no? Sabi niya, "Hoy Sara, lawyer ka. 'Di ba dapat alam mo yung proseso ng batas? Nakakahiya ka. Huwag kang mag-alala, malapit ka na mapasama sa investigasyon." Lagi naman siyang kasama sa investigasyon. Elected official ka pero wala ka nang ginawa kundi magbakaw yon, sabi na. Siguro magnakaw, ganun. Anong klaseng kang BP? Di mo nga maipaliwanag yung pondo ng DepEd tapos may pagko-comment ka sa ginawa ng Pangulo. Maiya ka naman, wala kang silbi. Sabi niya ng ganun, mga kapatid. Ano? Then, nag-comment naman ako dyan. Sabi ko, naipaliwanag na niya, hindi lang na pinalabas sa mga news. Mag-search ka, master, sabi ko ng ganun. Bilyong-bilyong pondo ang nawawala ngayon nang dahil pa lang sa flood control. Marami pa, di ba? Subukan mo lang buksan ang pag-unawa mo. Wala namang mawawala sa'yo, sabi ko ng ganun. May nag-comment naman na, syempre, baka Duterte, sige, comment kayo ng todo-todo. Baka ihinto ang tinatanggap ninyo, sayang naman. So, ibig sabihin siguro, bayaran to o troll, no? Ganun daw. And then nag-comment na naman siya, sabi niya, naipaliwanag ba niya sana, mali lang pagtagalog siguro niya, naipaliwanag ba niya yung piatos kung sino, sabi niya ng ganun. Hindi nga niya maipaliwanag yung 193 million, 193, no? Tandaan niyo yung presyo kung paano ginastos sa loob lamang ng 10 araw. Hoy, isip-isip ka naman. Pag may time, huwag magpakatanga. Panis. Natanga pa tayo doon. Huwag daw ako magpaka-anga-anga. Then, nag-comment naman ako. Ang sabi ko sa kanya, sana buksan ng isipan mo kapag magpapaliwanag ako. Okay ba yun sa'yo? Susubukan kong paikliin kung halimbawa ikaw ang magre-raid o i-assign kita para sa mga sindikato, mga malalaking drug lord, or sa mga politikong sangkot sa mga illegal or oligarko. Ikaw, ang uutusan ko bilang mapagkakatiwalaan. Papayag ka bang ilagay ko ang totoo mong pangalan? Ikaw, papayag ka ba na ilalagay ko ang totoong pangalan mo? Ikaw ang mag-aaresto doon? Ikaw ang gagawa ng plano para sugpuin yung mga yon? Gagawa ka ng isang team? Papayag ka? Hindi ba't mas maganda yung plano na kailangan ilagay mo na lang, ito basahin ko sinabi ko naman doon. No? Okay? So na yun. Paano kung i-search ka ng mga bigating tao or gaya ng mga nabanggit ko, mga sindikato, etc. Paano kung puntiryahin ang pamilya mo? Gets mo, sir? Sabi ko ng ganun. Hindi ba't mas magandang ilagay na lang ang name mo bilang piatos or peking pangalan para hindi ka malocate ng mga masasamang tao? Mas malawak pa dyan ang ibang paliwanag. Pero sana maintindihan mo. Dahil pag hindi pa rin, ito yung huling paliwanag ko para sa'yo. Sabi ko ng ganon. Ang tanungin mo sana, nasaan na ang mga bilyong-bilyong pondo para sa Ghost Project? Diba? Ang laki-laki nun. Pero bakit ikaw pinoproblema mo? Ilang million sinabi niya? 193 million? Nanakawin ni BP Sara? Nye? Kayo naman. Wow! Nasaan na ba yun? Ayan. Dahil pag hindi pa rin o hindi niya pa rin naiintindihan, ito na ang huling paliwanag ko, nasaan ang mga bilyong pondo para sa Ghost Project kesa sa tinatanong mong 150 million pondo na ipaliwanag naman na kaso hindi nakarating sa'yo. Kahit gawin mo pang 500 million, sabi ko na lang ng ganun. Walang sinabi yan sa 400 bilyong pondo na hindi maipaliwanag. More or less yung 500 bilyong pondo or trillion pa nga siguro no? May paliwanag ng maayos at may ebidensyang mga ghost project. Sana magising ko ang pangunawa mo, kapatid. Sabi ko ng gano'n.
Sa ngayon, ewan ko kung nag-reply na siya. Wala pa siyang reply, mga kapatid. Ito lang yung ikinalulungkot ko, mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay o yung mga ibang naliligaw ho ng paniniwala. Kasi kung iisipin mo, oy, bakit nga pala Piatos ang pinangalan at iba't ibang yung mga pangalan doon, no? Bakit hindi nyo ilagay yung totoong pangalan? O hindi nangupit kayo. Confidential fund. Natural kapag ka nilagay mo ang pangalan mo dyan o iniligay ko ang pangalan mo dyan, ikaw ang mag-iimbestiga, may mga taga-gobyernong mga masasamang tao na pwedeng silipin yan. Pera lang ang katapat niyan. Base lang ho ito sa opinion ko. Pwedeng malaman ng totoong pangalan mo at kung kilala ka ring tao, mas madali kang maloki. Kahit hindi ka kilalang tao, basta malaman yan, durog ka. Titignan lang yung mga kaalyado at sa, naku, napakaliit lang ho ng Pilipinas. Madali lang. Durog-durog ka pag nalaman, baka pati pamilya mo. Durog-durog ka. Kaya nga iningatan yung mga pangalan. Inilagay na lang sa mga piatos-piatos at kung ano pa. At kung tinatanong nyo yung 10 araw lang, ibinigay yung pondo. Alam, mga kapatid, December na ho, ibinigay yung pondo. Kaya minadali kung saan mapupunta yung budget at naipaliwanag na. Ngayon, bakit December mo bibigay yung project? Tapos sa susunod na taon may bagong project, may bagong pondo na naman. Di ba sana binigay mo man lang na mas maaga ng 6 months. December ibinigay yung budget. December, ewan ko kung kailan yun. Basta parang December kalahati, ano? O, paano niya pa gagastosin yung pondo? Saan niya pa ilalagay yun ng ganun-ganun lang? Pero inayos niya yun. Yun nga lang, mga kapatid, ang magiging tingin ng tao, oo nga, 10 araw lang, ginastos yung pondo. Ginastos yung pondo, 10 araw lang. December na eh. Magja-January na at pag January, bagong pondo na naman. Naman. Ang dami talagang mga mahihina. Kayong mga nakikinig at iniisip niyo sapat na sa inyo yung Mary Jane Piatos, sapat na sa inyo yun. Bullshit. Yung flood control project ngayon, billion. Hindi mo ba alam kung ano yung billion? Hindi mo kasi nakikita, salita lang no? Pero pag nasa harapan mo na yung sinasabi mong million, yung kay BP Sara na ipaliwanag naman, at yung bilyon na hindi maipaliwanag na kumakamot ulo na lang ang ating presidente na di ko alam hindi ko alam kung ba't tayo nagkaganito Hindi ko alam pero putik, sino ba ang pumirma ng mga yan? Si BP Sara? Wow! Kaya ito ang masasabi ko, kung sino man kayong mga pinipilit nyo na lang yung sarili nyong paniwalain na matino ang administrasyon ngayon. Bullshit. Konting utak lang naman ang ginamit ko. Wala naman akong utak Katiting lang naman Hindi naman ako kasing gagaling ng mga iba Pero mahirap bang ngayon nagpaliwanag ako, mahirap bang intindihin yon? Hindi naman kailangan mag 6 times 6. 6 times 6 times 4 divided by 2 square root of channeling barang ng ganggang. Mga mati-mati, hindi naman ganun Simpleng paliwanag lang para malaman ninyo yung, diba? Asan si BP Sara ngayon? May bagyo, ganyan. Tignan mo sa Facebook. Kasi inano na natin to Kinontent na rin natin yun Tumutulong siya, hindi nga lang ipinapakita ng mga bias media. Ang nakikita natin sa mga bias media, puro picture ng Pangulo. Tingin dito, tingin doon, magbibigay at puro picture. Naman. Sir, hindi ko, sa mga nagko-comment ng ganito hindi ko po niyuyurakan ng inyong pangunawa. Gusto ko lang buksan nyo ang inyong puso para malaman nyo yung katotohanan. Kasi baka sa susunod na eleksyon, kung walang dayaan na mangyayari, baka iboto nyo na naman yung mga taga-kabila. Tapos aangal kayo, ang hirap-hirap ng Pilipinas. Baka nga, uulitin ko ulit, baka nga yung lisensya mo, kung meron man, 10 taon yan. Sasabihin wala naman akong lisensya di mo kumuha Pugo ang puta. Buti pa yung mga ganitong tao makikinig lang tapos, basta mga DDS walang kwenta. Yung mga DDS
Dapat wala na yung panahon nyo, wala na. Kung DDS ka pa rin ngayon, nakakaawa ka. Ang tanginan yan. Sir, lahat tayo naghahangad na mapaunlad ang ating bansa. Huwag ho kayong maging bulag. Yun lang po ang akin mga kapatid sa ngalan ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Ulit. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at sana na-entertain ko kayo. Huwag nyo kalimutan, pagpindot lang ng like, sobrang saya ko na yan. I-share nyo hanggat maaari. Maraming salamat po.